Magandang araw aking mga minamahal na lolo at lola. Kung ikaw ay nakaupo ngayon at nanood ng video na ito, ibig sabihin patuloy kang naghahanap ng tamang impormasyon para sa iyong kinabukasan at iyon ang nagpapaganda ng aking araw. Kayo ang mga bayani ng ating mga pamilya. Kayo ang nagpagod, nagsakripisyo at nagbigay ng buong buhay para sa inyong mga mahal sa buhay. At ngayon may napakahalagang balita. Tayo tungkol sa inyong 6,500 Universal Pension. Kung kailan ito darating, sino ang makakakuha at ano ang dapat ninyong gawin bago magmayo? Wano, huwag na lumayo pa. Manatili tayo. Mga kapamilya, pag-usapan natin ng masinsinan ang pinakaimportanteng tanong ngayon. Totoo ba ang 6,500 Universal Pension at makukuha ko ba ito sa Mayo 1? Sagutin natin ito ng isa-isa. Ano ang Universal Pension? Ang Universal Pension ay isang panukala at programa ng gobyerno na naglalayong bigyan ng buwan ng ayuda ang lahat ng senior citizen sa Pilipinas. Kahit hindi ka miyembro ng SSS, GSIS o kahit anong sistema ng pensyon. Ang layunin nito ay simple. Walang lolo o lola ang maiwan na walang suporta sa kanilang katandaan. Sa kasalukuyan, ang pinakakilalang anyo nito ay ang Social Pension Program ng DSWD o ang Department of Social Welfare and Development na nagbibigay ng 500 bawat buwan o 6 tayan kada taon sa mga indigent senior citizens na 60 taong gulang pataas. Ngunit narinig na ninyong lahat ang usap-usapan ang pagtaas ng halaga patungo sa PEN, ang sixth. Saan nanggaling ang numerong ito? Ang halagang 6,500 ay hindi basta-basta lumabas. Ito ay kaugnay ng mga panukalang batas na itinaguyod sa Kongreso kasama na ang mga pag-aaral ng mga mambabatas upang palakihin ang buwan ng social pension mula 500 hanggang 1,000 bawat buwan na kung i-multiply sa 6.5 na buwan ng payout cycle o kaya naman ay bilang isang lump sum semi-annual release ay maaaring umabot sa kabuang 6,500. Mahalaga rin na maunawaan ng ilang LGU or local government unit sa buong bansa ay nagdagdag ng sariling supplemental pension para sa kanilang mga senior citizen. Kaya posible na sa ilang probinsya o lungsod ang kabuwang natatanggap ng isang lola mula sa iba't ibang pinagkukunan, DSWD Social Pension, ayuda ng LGU at iba pang programa ay maaaring maging katumbas ng 6,500 o higit pa. Ang Mayo 1 release, ano ang katotohanan? Ang Mayano ay isang espesyal na petsa para sa ating bansa. Ito ang araw ng paggawa o Labor Day. Karaniwan sa paligid ng petsang ito, maraming ahensya ng gobyerno ang nagpapabilis ng pagpapalabas ng mga benepisyo upang matulungan ang mga Pilipino sa panahunan ng pagdiriwang. Para sa mga pensyado ng SSS, ang Mayo 2026 payout schedule ay nakabatay pa rin sa staggered release system kung saan ang petsa ng inyong pagpapalabas ng pensyon ay depende sa huling digit ng inyong SSS number. Halimbawa, digit 1 CB2 unang bahagi ng buwan. Digit 3 KV4 kalagitnaan ng buwan, digit 586. Ikatlong linggo, digit 78. Ikaapat na linggo, digit 90 katapusan ng buwan. Para naman sa GSIS pensioners, ang kanilang buwan ng pensyon ay karaniwang inikredit sa kanilang GSIS card or UMID sa loob ng unang araw ng buwan. Para sa DSWD Social Pension, ang pamamahagi ay iba-iba sa bawat rehiyon, probinsya at munisipalidad. Kaya importanteng makipag-ugnayan sa inyong lokal na OSCA or Office for Senior Citizens Affairs para malaman ang eksaktong schedule sa inyong lugar. Sino ang karapat-dapat? Mahalagang malaman kung ikaw o ang iyong mahal sa buhay ay kabilang sa mga makatatanggap. Para sa DSWD Social Pension, 6 taong gulang pataas classified bilang indigent senior citizen. Ibig sabihin, walang regular na pinagkukunan ng kita. Walang pension mula sa SSS o GSIS at hindi suportado ng pamilya. Nakatala sa listahan ng DSWD sa inyong lugar para sa SSS pension. Nagambag ng sapat na bilang ng monthly contributions, minimum 120 months. 60 taong gulang para sa optional, retirement 65 para sa technical retirement, para sa GSIS pension. Dating empleyado ng gobyerno na may sapat na taon ng serbisyo. Ang mensahe rito ay malinaw. Ang 6,500 ay isang figura na sumasaklaw sa iba't ibang uri ng tulong at ang bawat senyor ay may natatanging sitwasyon. Kaya ang pinakamahalagang hakbang ay alamin kung anong programa ang para sa iyo. Ngayon linawin natin ang lahat sa pamamagitan ng tatlong
Totong kwentong maaring katulad ng inyong sitwasyon. Si Lola Nena ay 72 taong gulang. Hindi siya naging miyembro ng SSS noong nagtatrabaho siya bilang magsasaka. Wala siyang regular na kita ngayon. Siya ay nakalista sa DSWD bilang isang indigent senior citizen. Benepisyo ni Lola Nena buwan ng social pension. 500 buwan sa loob ng 6 na buwan semi-annual, payout 500 x 6,000. Dagdag na ayuda mula sa kanilang LGU, supplemental 500 quarter taon ng senior citizen discounted privileges. Tinatayang 3,500 sa gamot, pagkain at transportasyon kabuuan sa loob ng isang taon, 6,000 DSWD plus 2,000, LGU plus 2,500 average discounts, 2,500 plus ang 6,500 na binabanggit para kay Lola Nena. Maaari itong mga hulugang ang isang lump sum release ng kanyang DSWD pension para sa buong taon kung matagumpay ang panukalang pagtaas ng benepisyo sa 6,500 bawat taon. Aral, huwag basta-basta maniwala sa isang numerong marinig mo. Alamin kung anong programa ang pinagmumulan nito. Si Tatay Erning ay 68 taong gulang, dating construction worker. Siya ay SSS member at tumatanggap ng buwanang pensyon. Breakdown ng kanyang SSS pension, basic monthly pension, BMP, 5,200 buwan dependence pension para sa isang anak na minor, 520, 10% ng BMP. Gross monthly pension, 5,720, ngunit mayroon siyang SSS salary loan na hindi pa nababayaran. Ang kanyang buwanang deduction para sa loan amortization ay 820. Net na natatanggap ni Tatay Erning 5,720, 820 loan deduction SH. 5,900 net per month. Dito pumapasok ang tinatawag na benefit offset o seal back, isang patakaran ng SSS kung saan ang anumang natitirang utang sa SSS ay ibabawas sa inyong pensyon. Mahalagang aral para kay Tatay Erning. Bago magawan release, suriin ang inyong may SSS account online para makita kung meron kayong mga natitirang loan na maaaring mag-offset sa inyong benepisyo. Si Lola Caring ay 70 taong gulang, dating guro ng DepEd sa loob ng 20 taon. Siya ay GSIS pensioner. Kanyang GSIS basic monthly pension batay sa kanyang average monthly compensation AMC at years of service. AMC 18,000 years of service, 30 taon computed. BMP 9,002 buwan approximate batay sa GSIS formula. Dagdag na benepisyo pension differential kung may pending adjustment. PON 500 COLA. Cost of living allowance. 500 buwan gross monthly pension ni Lola Ching. P11,000 para ma-maintain ang kanyang pensyon, kailangan ni Lola Caring na kumpletuhin ang kanyang ACOP Annual Confirmation of Pensioners. Bawat taon kung hindi siya mag-ikop, mapipigilan ang kanyang pensyon. Aral. Ang 6,500 ay maliit na halaga kumpara sa kanyang buong GSIS pension. Ngunit ang bawat pisong natatanggap ng ating mga senior ay kinikita at deserved. Mga lolo at lola, ngayon ay pag-usapan natin ang mga panganib at babala na kailangan ninyong malaman bago ang Mayo 1 release. Babala number 1, ang AOP. Huwag kalimutan, ang ACOP o Annual Confirmation of Pensioners ay isang taonang proseso para sa mga GSS pensioners. Daw ang paraan ng GSE upang ma-verify na ikaw ay buhay pa at patuloy na karapat-dapat sa inyong pensyon. Kung hindi ka nag-ikop sa itinakdang panahon, ang iyong pensyon ay automatikong mapipigilan kahit P1 ay hindi darating sa inyong account. Paano mag-aop? Personal na pagpunta sa pinakamalapit na GSIS branch sa pamamagitan ng GSIC Card Biometrics, verification online sa pamamagitan ng GSI Zone, portal para sa mga may kakayahang mag-internet. Babala number 2, loan deductions at CLOBA. Tulad ng nakita natin kay Tatay Erning, ang SSS at GSIS loan deductions ay direktang ibabawas sa inyong pensyon. Suriin ang inyong account bago ang release date para hindi kayo magulat sa mas maliit na halaga. Babala number 3, mga scam at manloloko. Ito ang pinakamahalaga. Sa panahon ng malalaking pension releases, dumadami ang mga manloloko na magte-text, tatawag o magpo-post sa Facebook na i-claim ang iyong 6 dito. I-verify ang inyong account. Ipadala ang inyong SSS number. Magbayad ng processing fee para mapalabas ang inyong pensyon. Mga lolo at lola, huwag maniwala nito. Ang SSS, GSIS at DSWD ay hindi kailan manhihiling ng bayad o personal na impormasyon sa pamamagitan ng text o Facebook. Kung makatanggap kayo ng ganitong mensahe, huwag sumagot.
Ipakita sa inyong pamilya, i-report sa NBI Cybercrime Division. Babalama rin ang inyong DSWD listahan para sa mga DSWD social pensioners. Kung naniniwala kayong karapat-dapat kayo ngunit hindi nakatanggap ng anumang payout, makipag-ugnayan agad sa inyong barangay social worker o MSWD office, posibleng hindi kayo nasa listahan o may napalampas na step sa enrollment. Mga lolo at lola, alam naming hindi lahat ay sanay sa teknolohiya, ngunit ang ilang simpleng hakbang ay makakatipid sa inyo ng maraming oras at lakas. Para sa SSS members, gamitin ang MySS ang MySSS portal, www.mysgov.h o ang SSS mobile app ay nagbibigay daan sa inyo na suriin ang inyong monthly contribution records. Tingnan ang loan balance at deductions ay verify ang inyong pension release status. Tip: humingi ng tulong sa inyong apo o anak para mag-setup ng MySS account. Isang beses lang ang pag-setup at makakatipid kayo ng biyahe sa branch. Para sa GSIS members, gamitin ang GSI Zone. Ang GSI Zone, www.gcs.gov.ph. PH ay ang official online portal ng GSIS kung saan maaari kayong mag-aake OP online. Suriin ang inyong pension records. Mag-apply para sa mga loans or benefits para sa branch visit. Mga practical na tips kung kailangan ninyong personal na pumunta sa SSS o GSIS branch. Dumating bago mag-8 na ng umaga 8 a.m. Mas maaga, mas maiksi ang pila. Dalhin ang lahat ng dokumento, UMID, GSIS card, valid ID at photocopy. Gamitin ang priority lane para sa senior citizens, PWDs at buntis. Ito ay karapatan ninyo ayon sa batas. Magdala ng kasama para may tumulong sa inyo at hindi kayo mawalan ng lakas sa pagpila. Iwasan ang katapusan ng buwan. Ito ang pinakasiksik na araw sa mga branch. Mga minamahal naming lolo at lola, bago tayo magtapos ngayon, nais naming sabihin mula sa kaibuturan ng aming puso, ang bawat pisong darating sa inyong account ay hindi regalo. Ito ay kinikita ninyo. Ito ay bunga ng inyong pawis, sakripisyo, dedikasyon sa inyong pamilya at sa ating bansa. Huwag hayaang may magnakaw nito sa inyo. Kahit manloloko, kahit hindi alam na deduction, kahit napalampas na akop, kaya nandito kami para gabayan kayo sa bawat hakbang. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito ngayon, isang malaking pabor ang hihilingin namin. I-share ang video na ito sa inyong mga grupo sa Facebook, Viber o WhatsApp para malaman din ng ibang lolo at lola ang tamang impormasyon. I-subscribe sa aming channel at pindutin ang bell button para lagi kayong una sa pagkaalam ng mga bagong update tungkol sa inyong mga benepisyo. Mag-comment sa ibaba. Sabihin ninyo sa amin taga saan kayo. Natanggap na ba ninyo ang inyong pensyon ngayong buwan? Mahal namin kayo mga lolo at lola. Ingatan ninyo ang inyong sarili at hanggang sa susunod na video. Salamat po. Mabuhay kayong lahat, M.